today's Vlogmas Day 14, andito nga tayo sa Binondo para mag-food crawl. Landmark natin na pinuntahan ay ang Lucky Chinatown Mall. Hindi ko alam kung porte ito ng Binondo, pero landmark to. Pagdating dito, umorder agad tayo ng Maying tubo talaga, sugar drink. Dito kay Maying, nagtitinda sila ng iba't ibang snacks pero ang pinagmamalaki nila ay ang tubo talaga, sugarcane juice. Since 1972 ay nagtitinda na sila dito at isa sila sa pinagmamalaki ng Ongpin since 1972 nga. They support farmers, kaya naman magandang suportahan ang ganitong mga klaseng mga brands kasi hindi lang natin sinusuportahan ang brand na to, kundi sinusuportahan din natin ang mga magsasaka kung saan man sila kumukuha ng mga sugarcane. Maraming nagtitinda ng sugarcane drink dito sa Ongpin sa Binondo, pero iilan lang ang masarap at legit at isa ang Maying tubo talaga, sugarcane juice na nagtitinda ng masarap at malamig, fresh at legit na sugarcane juice. Ito nga dyan nila yung ginagawa tapos pinapalamig na nila pero meron din silang fresh if you want to. Mula dito sa pagpapalamig bago umikot ng Binondo sa Lucky Chinatown ay tatawid tayo dito sa famous bridge na ito. Ito ay patungo nga doon sa bandang main Binondo. Sikat na sikat ang bridge na to. Ang tawag nga po ay Hongbon Bridge. Makikita ko siya lagi sa mga pelikula at mga palabas na mula dito sa Binondo. Bumungad nga sa atin ang food truck na ito. Kilala nyo ba yung food truck na yan? Trending na trending yan sa TikTok. Yan yung Beanstro food truck. Diyan pala sila dati o dyan nakapark, hindi ko alam. Then, ito nga, nakita ko na yung first na hopyaan dito, ang Holland. Plus, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Maraming iba pang nagtitinda ng sugarcane drink dito, tulad ng Rong Yu. While walking, matatagpuan natin ang Cafe Mezzanine. Sa gilid ng Cafe Mezzanine, andito po ang oldest fast food dito sa Chinatown. Ito ang Chuangki Restaurant. Yan. Gusto sana namin kumain pero jam-pack ang restaurant na to. Hindi na kami pumasok pero vinidyohan ko ang kanilang mga menu. Kung gusto nyo dito ay i-post nyo na lang po ang kanilang menu. Marami silang pagpipilian dito mula sa pancit, shake, soup, mga special soup, at mga main dishes nila, short orders, lahat meron sila dito. Hindi sila tatagal at tatawaging oldest kung hindi masarap. For sure. Sa gilid, makikita natin ang Eng Bitin Chinese Deli. Sikat ito sa mga hopya at mga mga iba't ibang mga produkto ng Chinese. Masarap at malasa at talagang pinipilahan kung saan mang branch ilagay ang tindahan na ito. Pagpasok nga natin, ito yung sinasabing main branch dito sa Chinatown kasi nga ang laki-laki ng branch na to. Kung hindi ka pa nakapunta, you should try going here kasi napakadaming pagpipilian. Ito nga ay ilan sa mga produktong pwedeng bilhin dito. Meron silang debote ng mga kung ano-anong mga pagkain. Tapos may mga chips. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. Napakadami nilang flavor ng mga hopya dito. Kung ano mang trip ninyo. Madalas, ito ang laging pinabibili sa akin ng aking mga kuya pag pupunta ako sa kanila. Lagi ko itong pinampapasalubong dahil masarap nga naman at malinamnam ang kanilang mga hopya. Tas chunky, chewy. Ayan pa ang ilan sa mga produkto na pwede ninyong bilhin pag pumunta kayo dito. Guys, ito nga yung paborito ko. Kung pupunta kayo dito, bilhin nyo ako nito. Babayaran ko guys. Ito ang Tikoy Bumbong kung saan may basta subukan ninyo. Ito pa ang ilan sa mga produkto ng MBT na pwede rin ninyong bilhin. Pero guys, hindi talaga makamove on dun. Ang sarap nun. Parang bago lang nga yung item na yun. Meron din sila dito mga pata team at ilan sa mga pwede pa nating ipangregalo ngayong Kapaskuhan. Meron ding radish cake, ganyan. Tas ilang pang mga crackers, ilang pang flavors ng hopya. Marami pang choices dito. Ang kagandahan dito, pwede natin silang ibigay sa mga mahal natin sa buhay ngayong Kapaskuhan. Maganda siyang regalo kasi masarap at hindi tayo mapapahiya sa quality at lasa ng Eng Bitin. Plus, kapag lagi kayong bibili dito, magkakaroon kayo ng mga discounts guys. At bumungad nga sa akin ang napakaganda nilang Christmas tree mula dito sa kanilang Eng Bitin
Hopia Christmas Village. Wow! Nakikita ko nga rin dito ang pinakamalaking mooncake o hopia din dito nga sa Chinatown. Tama ba hopia o mooncake? Kasi ang shape niya mooncake eh. Di ko alam, di ko na natanong. Tapos ito pa yung ilan sa mga pwede nating bilhan dito nga sa Bitin. Sa gilid guys, dito na ang The Great Buddha Cafe. Sa gilid ng shop nila lang ito mismo. Merong paakyat at pag-akyat mo, bubungad nga sa atin ang mga hopya na mga ilaw na nandoon sa taas. Ito ang kanilang elevator at pag-akyat. Wow! Napakagandang cafe naman ito at bumungad nga sa akin ang mga lucky charm ng mga paninda dito. Napakadaming lucky charm na pwedeng bilhin at ilan sa mga items, memorabilia at mga souvenir na pinibenta for Love Local campaign na pinagmamalaki ng Binondo area o dito sa Chinatown. Napakaganda nga. Paglabas sa gilid, nakita ko ang Binondo famous Tea Brothers. Sabi nila masasarap daw ang mga tea dito, pero kasi hindi ko trip na mag-tea that time. Meron ding mga siopaw, may mga dim sum, pero ang nag-cut ng attention ko ay ang ube tart at kutsay. Ito ang mga flavors ng kanilang mga paninda na drink at mga dim sum. Ito nga yung snacks to go nila, yan yung mga flavors, pero ang kumuha nga ng attention ko ang kutsay. Chinese empanada. Tikman natin kung anong lasa nga nitong kutsay. Naririnig ko at nababasa ko na to palagi. Ang sabi nila ay masarap nga daw dahil legit na empanada with a twist. At totoo nga ang balita. Malinamnam ang laman niya sa loob, pero ang kanilang labas ay parang hopya. Ilan pa sa mga Chinatown discoveries natin sa next vlog.